So, good day mga dudes. Medyo naghanap yung katawan natin ng dagat. Yeah. And since gusto rin nating testingin sa malayuan tong si Maxi. Si Maxi na dinala natin. Papahinga lang ako muna dito. Nasa na ako nasa Laiya. Nabot akong gutom. Kanina pa akong alas 5 umalis ng Binyan, alas 5 ng umaga. Ano na ngayon, alas 9 na. Okay naman yung biyahe, wala naman traffic. Doon lang sa bungad, doon sa Banda Laguna. Pero dito, okay na. Ayan. Ito yung kinakainan ko. Naka-park muna ako. Nabot ang gutom Kakalagpas ko lang ng ng Porto Laiya ba yun? Ito yung lugar. Nasa tabi lang ako ng kalsada. Ito na yung dinadaanan natin. Ayan na yung dagat. Kita ko na. Mukhang rough road na yata hanggang dun sa pupuntahan natin. Meron pa rin naman palang kalsada. Yan. Pero yung tinitingnan ko dun puro mga ginagawa na. Kung nakikita nyo yung mapa ko, puro zigzag. Buwaba na naman tayo. So sigurado, aahon ulit tayo mamaya. Trisera natin, medyo nahihirapan siya. Okay, salida ulit tayo. Baba na lang pala. Oh, proud ulit. Yeah. Oh, may mga resort pa rin naman dito Yun may rock formation na ron. Yun na kaya yung Malagundi. Hindi ko alam Hindi ko alam. Tapos may dadaanan nga pala akong ayan, checkpoint. Meron silang binigay na ganitong ticket. 30 pesos binayaran natin, tatlo yan. Siguro entrance dito sa pagpasok sa lugar nila, dito sa Lobo. And medyo malayo pa. Parang rough road na dun Sige, diretso lang tayo, malapit na rin tayo. Hindi hati yung kalsada. Sabi ko gagawa ko ng video ng pagtayo ko ng tent. Kaso napagod ako kasi yung tuktok ko nabalahaw doon sa mga bato-bato. Kaya yan, ito lang ang footage ko. Nawala na sa isip ko Ganda ng dagat ngayon.
So ito yung sinetup ko, simple lang kasi ano rin naman tayo eh, biglaan din yung lakad natin dito. So ganyan lang. Hindi ko na nilagay yung fly sheet ng tent kasi mainit ng tent na to eh. Ayan, mas gumamit yung mesa. So 3 to 4 persons kasi to. Ayan, malaki. Malaki rin yung tarp ko eh. Ayan. Laki. Maaga ako umalis kanina. So inaantok pa ako. Tapos syempre nag-prepare pa ako. Kaya rin nga pala ako nakaalis dahil libre ako eh. Wala si Bunso na doon sa biyenan ko. Kaya yun, naisipan kong gumala. Sama tong tuktok. So ang sumama ng asawa ko eh. Kaso wala, may pasok. Naantok ako. Siguro may ako maligo. Kalaganda lang dito. Yan. Lahat ng gamit ko nasa loob. Tapos nakalak na. Safety na pag nagka-camping ako. Kaya ako pinalagyan din ng pin ko. Yun ang purpose ko talaga. Idlip muna ako. After nung mahal na araw ako nag-camp eh. Mas konti lang kami dito. Bali tatlo na kami dito sa camp. Tatlo na kami nakasasakyan. Meron isang bagong dating. Dapat doon ako nakapwesto eh. Doon sa number 2. Bali yan 1 and 3 occupied sa pwesto ko. Ayan yung pwesto ko. 6 nasa ko, row 6. Gusto kong magpahinga kasi maaga akong umalis kanina. Kaso natakot akong matulog eh. Ayan, ang layo ko nga sa layo ko sa pwesto ko. Kasi naamoy ko yung usok ng tambucho ng mga sasakyan nila. Baka mamaya pag naidlip ako, hindi na ako magising sa carbon dioxide poisoning. Tapos ngayon meron pang sound sila. So hindi tayo makapag-relax. Pero mamaya ligo tayo pag medyo malamig-lamig na. Tapos try ko mamingwit kung meron makukuha. Ang ganda ng dagat eh. Kahit medyo bad trip sa pesto kasi hindi na nga ako halos makahinga sa usok ng tambucho, enjoy na lang natin yung pinunta natin dito. Gusto mo pala ng malamig, sana nagstay ka na lang sa bahay, di ba? Kung doon ako na pesto sa row 2, malamang gulpi lalo ako sa usok. Ito nga makalayo na ako sa kanila, na may ko pa rin eh. Bali silang dalawa na lang ang magtatalo doon kung sino patibayan sila magkadikit na sa sasakyan na nakasindi. Basta ako enjoyin ko na lang. may patugtog pa tong isa eh. May dala akong Bluetooth speaker pero nandun na sa tuktok, di ko ginamit ko kanina yun nung nagda-drive ako papunta rito. Papatugtog ako sa Bluetooth speaker ko. Pero ngayon nasa camp na ako, hindi na ako nagpapatugtog kasi gusto ko mag-relax eh. Tsaka ayoko maka-istorbo ng ibang tao. Sana lang mamayang gabi tigilan na nila yan. Siguro naman papatay na nila yung makina dahil lalamig na siguro mamayang gabi. Paano pa ako i-idlip ngayon? Sumasakit na nga yung ulo ko ngayon eh. Dahil sa kanina ko pa nakamoy. Tiis-tiis na lang. Ginusto ko to eh. Hindi na siguro mawawala yung ganyan sa mga ganitong lugar. Kasi hindi naman lahat ng tao may pakialam sa ibang tao. Given na yan. Vegetarian camping. Maling. ilang bundok na inakit ng maling na to. Pero ito, camping na lang tayo. Hindi ko nga alam kung kaya ko pa mag-hiking eh. Masakit na tuhod ko. Nung makita ko ng Mariling,
Kahit wala akong bit-bit, day hike lang, medyo masakit na yung tuhod ko. Baka mahirapan akong uwi. Kaya siguro mga ganitong klaseng camping na lang gagawin ko. Dagdag lang sa mga memories. Minimalist lang tayo. Isang maliit na mesa lang. Ito lang yung baon ko. Saka nilagang itlog. Nilagang itlog. Baka susunod kasi ako lang naman mag-isa kaya ganito lang ginawa ko. Tsaka medyo biglaan kasi hiniram nung biyanan ko nga si Bunso. Kaya nagkaroon tayo ng free time sa sarili natin. Gusto nga sumama ni Mrs. Nainggit siya nung nakita yung pinuntahan ko. Next time tayo rito. Pero kung kasama sila ng Mrs. dapat nakasasakyan. Kasi kawawa naman yung kawawa naman sila. Kung ako lang kayang-kaya ko nakatuktok Actually ako nga pagod Siyempre lalo na kung may kasama. Merienda lang ako tapos mag-dive ako para makaligo. Pwede kang mag dyan, ihaw. Ito yung CR nila. Bae, lalaki. Maganda naman yung CR. Ayan. Linis. Saan ilaw? Diba? Kaso isa lang. Isa lang yung CR na so kapag may mag-shower, hintayan sa banlaw. Pero yan, ito, ganito kalaki. Diba? Tayo sa Malagodi. May nagka-camping din pala dito. Bear camping. Basta may mga bato-bato. May jet ski. Sabi ang init. Fishing for sport lang gagawin natin. Isang lure lang dala natin. Wala rin nga akong dalang Wala rin akong dalang panghawak ng isda. Tingnan lang natin kung may kakagat. Subok lang tayo. Hindi naman tayo magaling mag-fishing Subok lang tayo. Ito na yung rock formation dito. Malagundi Point. May mga uwak-uwak pa. Marami na rin tao. Dito yata yung isa pang daanan yung Tagos. May mga nakamotor. Usong-uso talagang puntahan ng mga nag-rides So ayan, dito na ako. Grabe. Ang init. Meron pa palang ganito rito. Mukhang mababaw dito Masasabit yata ang ko rito. Tignan natin kung kaya natin pumunta ron. Bukan natin. Sila Mukhang doon na lang sila magka-camping Ayan. Dala na silang tent doon Pwede naman yata. Sarap pa lumangoy may mga tinik-tinik pala rito. Delix Loose rock pala tong Malagundi Ayan isang malaking bato lang to na nakapatong. Ayan yung pa isa Pura mababaw. Init. Balik tayo. Dito kaya.
Uy, malalim dun. Kaso baka delikado. So, sipatin lang natin. Kung hindi okay, huwag tayo tumuloy. Mukhang delix. Sa kabila. Doon medyo malalim na. Baka kahit bato ko na lang doon. Tutulis ng bato. Subok. Subok tayo. Yun, malalim dun. Kahit isa lang. Kailangan pa ng practice. Bale, kaya tayo na dito talaga para mag-practice eh. Practice magbato. Nandun yung tinutuluyan ko eh. Layo rin ang lakad ko. Naligo na ako pabalik. Ay kuya. Lokas ba kayo dito kuya? Taga rito kayo? Ah, hindi. Marami napasyal dito. Ganda. Dati pinapanood ko lang to. Ngayon nandito na ako. Sila pag bumaba tatalon. Ako hindi ako pwede tumalon. Dala ko cellphone ko. Kaya paano ako bababa? Paano ako bababa dito? Napasubo ako. Taas eh. Kaya siguro amoy kambing doon sa taas. Yan, dahil may mga kambing din dito. Yan. Oh, lalapit oh. Layo pa. Gusto ko na maligo. Iyan ko. Uhaw na ako. Wala tayong wala tayong power bank na malaki, kaya asa lang tayo sa battery ng ating tuk-tuk. Well, chinarge ko naman to bago ko ilabas. Pin-hold charge ko kasi may battery charger naman ako sa bahay. Yan, charging muna yung phone ko, tapos siguro matulog na ako. Itong 360 hindi na full charge, nakabukas na lang. Yan, biglang may mga nagdatingan ng mga bangka. Yan, nandiyan lang sila sa tapat namin kasi yung mismong harapan malalim na.
Galing yata sila sa pangingisda, magsisipag-uwian na yata. Or baka mangingisda pa lang sila. Dami nila kanina eh, parang prosesyon. Ay, salamat na busog. Yan, so ganito na ngayon itsura na dito pag gabi na. Meron silang ilaw. Ayan. Dumami na rin kami. Kanina, dalawa lang. Ngayong apat na kami. Ayan, oh. May ilaw din dito pala. Kaya maliwanag yung campsite. So, parang hindi ko na nga rin kailangan buksan yung ano ko eh. Kasi dala akong ilaw. Siguro may lights out din mamaya. So, yung ilaw ko eh. Ayan. Meron din ako ilaw din sa loob. So, baka hindi ko na lang yung buksan. Morning mga dudes. 4:42. Maaga kasi ako nakatulog gabi. Mga 9 pa lang nakatulog na ako. Yan ang resulta. Maaga ako nagising. Wala naman akong inaabangan na sunrise dito. Kasi hindi naman tayo hindi naman tayo nakaharap sa silangan. Sa timog ang harap ng dagat natin dito sa may Lubo eh. Yeah. Diyan sa may dagat na yan, wala ka namang ano dyan. Wala kang makikitang sunrise dyan. Kaya nagising lang din ako. Tsaka ano pala dito, hindi sila nagpapatay ng ilaw. Yan, magdamag nakabukas yan eh, yung ilaw na yan. Which is okay din naman kasi hindi naman talaga bear camp ang ano nila rito, ang team ng camping nila. Tsaka para yun nga, madali ring makapunta sa CR yung mga tao siguro. Kagabi ilang beses ako nakarinig ng nagising ako sa mga tao naglalakad. Kasi nga rinig na rinig mo yung bato. Okay lang naman din yan. Ganun talaga pag ganun. So gagawin natin, timpla na lang tayo ng kape. Kasi wala, gising na rin lang tayo eh. Tsaka biglang natin hindi gumagalaw yung mga dahon. Biglang nawala yung hangin. Kaya yun, nagising na rin din talaga ako. Meron pa rin namang battery yung fan ko. Pero syempre, hindi siya ganun kalakas. Sige, timpla muna tayong kape. Pagka uminit na yung dyan, yung alcohol, yung fumes ng dyan eh, para lumakas. Kaya ito lumakas ang konti. Yan, nagkakaroon na siya ng forma. Pagka sa init ng tubig, usually ganito ginagamit ko eh. Yan, pagka malapit sa boiling point yung alcohol, lalakas ang ng apoy. Okay. Konti na lang naman natirang alcohol. Yan. Tayo mga dudes. Diba? Paggabi dyan ako kumakain. Ngayong umaga, dyan ako magkakape. Tapos pamaya magluluto na naman ako ng agahan. Dyan na naman ako kakain.
kita na yung liwanag. Meron ng ano. Ayun, no? Doon sa part na yun, no? Ewan ko lang kung nakikita sa video. Doon nagsisimula yung liwanag. So, kaya nga katulad ng sinabi ko, walang ano rito sa Lobo, walang sunrise. Kasi yung dagat natin dito, ayan, no? Ito yung spacing ng dagat natin eh. Yung dagat natin dito, south facing. Ayan. Nandoon yung sunrise dun sa part na yun, yung may liwanag. Syempre. Ayan, kape-kape muna tayo. Nawala bigla yung hangin ah. Kaya hindi lumalagaslas yung mga puno. Ayan. Mahina lang yung fan ko sa sa tent. So kung bumili ng malaki-laki yung fan eh. Kaya lang syempre kakaibyat ng marami tayong dala-dalang mga electronics is yung ating dapat marami tayong baong kuryente. Ang kuryente ko lang, yung charging ko nga sa lang sa tuktok lang. Itong mga videos ko rito, lalo na yung mga pamasyal-masyal ko. Para lang to sa yung meron akong mapapanood kapag tanda ko. Kasi nung buhay pa si dad, yung mga last days niya, last months na kasama ko siya nung buhay pa siya. Nagkaroon siya ng yung nag-ulyanin ba? Hindi ko alam kung Alzheimer's kasi hindi naman siya na-diagnose for Alzheimer's eh. Nag-ulyanin. So, yung kasi ang alam ko genetic yun. So, pag tumanda ako, gusto ko kung buhay pa ang YouTube Kung buhay pa ang YouTube, pagtanda ako, at least may mapapanood ako. Kahit walang manood ng mga videos ko, at least ako pagtanda ako, may mapapanood ako. Kaya bala ko, dagdagan ko yung mga ganito kong videos kung kaya ha. Kasi ngayon, napagbigyan tayo na makaalis dahil nga nalibre tayo dahil doon sa asawa kong napaka-supportive. Si Bonso, pinaalaga muna doon sa mga biyenan. Tapos siya naman may pasok. Pero bago rin ako nakaalis, nag-ayos ako sa bahay kasi yung pamangkin ko, although high school na yung pamangkin ko eh. Kaya lang problema, yung bunso kong kapatid nandoon. Yung bunso ko kasing kapatid special person. Hindi na siya matatawag na child eh. 39 na. Special person na yun. So, bago ako umalis ng bahay, nagpe-prepare ako ng nila, yung kakainin. Ang niluto ko nga nun sa kanila, giniling, tsaka pares na pork, pares pork lang. Tapos, for microwavable yung mga pagkain para wala rin naman pasok na taon katatapos na ng graduation ng pamangkin ko. Graduate ng elementary, congrats. Ngayon, kaya naisipan ko magganito. So ito na, yung kakabuka nga ako, lumiliwanag na talaga. Yan. So yun yung isa rin sa reason kung bakit di ako masyado makagawa ng videos. Ang dami kong actually nakapil na gustong gawin na video. Kasi habang tumatagal yung anak ko, yung bunso, pahirap yung pag-alaga, hindi mo na siya maiwan. Kasi magulat na lang ako pag nagising ako bigla, nagugulat ako, naghuhugas na ng pinggan yung anak ko. Hindi pa inin. Bumalik ulit ako sa Malagundi Point nung kinaumagahan. Eto sa paglalakad ko, may napansin ako nga pala dito sa Malagundi. Yung mga nakita ko mga nag-camping kagabi,
Tsaka siguro yung mga nakarang araw din. Ayan. May karatula na nga dito na nagsasabi na ang basura ay linisin kung hindi kayang kainin. Kasi yung mga basura dito, yung mga pinag-iwanang pinagkainan. So siguro naiinis na rin yung mga local dito. Ayan nga. Nakikita nyo yung mga kalat-kalat dyan. Nung ano kasi, pumunta ako dito nung kahapon, masyado ako excited sa pagmamingwit. At yan, ngayon, napansin ko na ang dami nga pala talagang basura. Yan, pati sa itaas. Sa taas ng ano niya, ng bato, may mga basura. Yan, mga pinagkainan, mga bote ng plastic. Nakakalungkot lang. Kung kailan di ko dala yung pamansin ko, tsaka naman maraming isda. Ewan ko lang kung malalaki to eh. Pero dami oh. Ewan ko lang kung nakikita sa camera. Pero dyan sa tinututo ko, ang dami ngayong isda. Kahapon wala yan eh. Ngayon nandiyan na sila oh. Ewan ko lang kung may kakagat dyan. Hindi ko dala yung pamansin ko. Niligpit ko na nga yung pamansin ko eh. Dahil kahapon wala akong nakuha eh. Hindi ko matansya kung anong isda itong nandito eh. Medyo stripe na dilaw yung ano eh. Ayan. Tatry ko i-zoom sa edit to. Pero ayun, nandiyan yung isda. Ang dami nila. Ayun eh. Gusto ko sanang ano eh, tumalon kaso wala akong kasama ngayon dito. Baka mamaya ano eh. Kahapon may mga batang tumatalon dito eh. Kaya alam ko, safety na tumalon. Eh walang tao ngayon, baka mamaya kasi syempre iwas din tayo sa aksidente na ano, kung merong ibang tao kahit sabihin mo mang hindi tutulong yan, at least ituturo nila kung nasan yung bangkay mo, di ba? Pero kung ganyan walang tao, wala magtuturo sa iyo kung nasan yung bangkay mo, di ba? So sanang tumalon eh, safety tumalon eh, kasi tumalon nga yung mga bata kahapon dito eh, kaso ang problema wala akong kasama. Tayo kala talaga dito. Tsaka amoy kambing. Yeah. Uwi na tayo. Kahapon nabalahaw ako dito eh. Kaya subukan natin. Labog na nga. Kaya hindi na ako pumasok sa pinakaloob. Hindi pala ako sa buungan. Dapat dito ako pinapapwesto eh. Ayan. Dito. Para malapit ako sa exit. I-atras lang natin ng ano eh, bumibitaw yung atras ko. Baka kailangan i-adjust na uli yung reverse nito. I-atras ko para lang makaharap dito. Tapos yun, diretso na tayo sa uwi. Yun, gumalaw. Okay. Yun, mukhang diretso tayo. Kayang-kaya ni Maxi. Tulis yung bato ah. Tulis ng bato. Huwag ka lang maplatan dito, Diyos ko. Pag dito ka naplatan, ingatan mo lang yung mga batong matutulis.
pagitnaan mo. Huwag mo rin kakalimutan na pagkatuktok dala mo, meron kang gulong sa gitna. Baka mamaya pag pinagitnaan mo, yung gulong naman sa harapan ng tumusok. Di ba? Hirap mapalatan dito, lalo na kung dumapa talaga yung gulong mo. Kasi uneven yung kalsada, mahirap magpalit ng gulong. Bukod pa dun sa mainit yung panahon. Biruin mo, iilalim ka dyan, ang init. Dumikit ka lang sa bato dyan mapapaso ka. May rough road, pero yung masasabi ko sa trip ko talaga ngayon, sulit naman siya, napakasulit. Mas sulit yan kung may kasama ako. Kasi kung may kasama ka, may kahati ka sa bayad sa tent, tsaka sa sasakyan, di ba? Back on the road tayo ulit kasi isip ko kung uwi na ako, may sa side trip pa ako eh. Alam, baka kasi yung mga iniwan ko sa bahay, baka wala ng ulam. Pero yung experience ko dito sa may Lubo, Batangas, especially diyan sa sa Unica-Iha Beach Resort, na merong car tent pitching. Meron naman silang mga accommodation doon. Yung sabi ni nanay doon kanina, yung good for 4 persons, usually daw nag-range ng 4-5 ang 4-5 ang rent. As of ngayon yan yung 2025 na 2025 ngayon, yun ang rate nila. Ewan natin kung magbabago. Pero ngayon, ang binayaran ko kay nanay dyan kanina, itong tuk-tuk, isang araw 300, yung entrance fee 100, tapos yung tent pitching, yung tent ko kasi good for 3 to 4 persons talaga yon, kaya medyo medium size, kasi binabase rin nila sa size ng ng tent pala yung singila. Kaya yun, medyo mataas yung singil ng tent kahit na mag-isa lang ako, kasi ang dahil ito medium 400. Tapos ang bayad sa entrance ng adult is 100. Hindi ko natanong yung sa bata sa adult lang na bigay sa akin. Tapos binigyan ako ni nanay na discount na 100. As of yung presyo na yan as of this 2025. Yun, okay, maganda. Tsaka ako mas ma-recommend ko sa inyo na kasi marami akong nakita na na mga pumunta dito na nandoon lang sila sa may Malagundi. Tapos kung ganun din naman ang presyo is 100 ang per person, tapos babayaran mo lang naman siya ng isang beses kahit mag-ilang araw ka dyan, pero yung sasakyan tsaka yung tent pitching daily ang bayad. Dun sa may Malagundi Point, ang dami ng kalat na basura. Tapos ang masaklap pa nun, yung mga nagkalat dun, yung mga libre lang na nakapunta rito na walang binayaran. Sana kung libre na nga lang kayo dahil di naman kayo nag-avail ng resort, sana inuwi nyo na lang yung basura ninyo, di ba? Kaso nangyari, hindi, naiwan yung basura doon. So kung ayaw mo mag-uwi ng basura, ang pinakamagandang gawin mo is magano ka na lang, pumasok ka sa mga resort dito para sila nang mag-provide ng paglilinis ng kalat na gagawin ninyo. Katulad kanina, ko yung yung nakagawa kong kalat, isang plastic lang nandoon na naman yung basurahan, tapos well maintained naman yung lugar. Parang yung binayad mo na lang yung para sa paglilinis ng lugar. Baka mamaya tagal-tagal isara tong lugar na to dahil sa sobrang kalat, sayang naman, diba? Sayang naman. Kung medyo may budget, tapos ganun kayong klase ng camper na nag-iiwan ng kalat, mag-ano na lang kayo, mag-avail na lang kayo ng mga resort dyan para yung kalat ninyo sila ng bahala maglinis. Tsaka ang ganda nung Unica-Iha, ang ganda nung dyan. Biruin mo, halos konti na lang dulo na siya kasi dito ako sa may nang galing dito ako sa may tawag dito, sa may Laiya ako nang galing Sabi nga rin ni nanay, tagusan na daw to. Kaso doon sa kabila, masyadong matarik daw. Baka daw kawawa tong tuk-tuk ko. Kala ko nga sana doon ako uuwi kasi para nakapamasyal ako, di ba? Nung sinabi sa akin ni nanay na gano'n, na kahit daw yung mga nag-walk, kahit daw yung mga pupunta sa kanila dyan na pagka nag-i-inquire, dito daw pinapadaan ng anak niya.
para daw hindi mahirapan. Kaya kalalo nito, rough road na, di ba? Tapos may hirapan ka pa doon sa tarik. Dito na lang nila pinapadaan. Maganda yung maganda yung Onigaiha. Kasi yung ibang mga naunang resort, ganun din namang ng style. May mga under the tree ka rin, under the tree. Kaso dun sa mga nauna, kasi nga itong Onigaiha, marami na ako napanood na nakapunta diyan. Sabi ko sa try ko kung maiba. Kaso yung ibang mga naunang resort, meron silang mga puno, kaso yung puno magkakalayo. Merong lilim pero hindi ganun kaano, at doon talagang may lilim ako kahit na anong part ng oras, unless nandun ka sa pinakaharapan na sa umaga mainit ang araw. Doon sa pwestohan ko doon, wala masyadong sikat ng araw, malamig, tsaka yun na nga, hindi magkakalayo yung mga puno ng nyog or buko. Tsaka yung mga puno nila well maintained, tinatanggalan nila ng bunga. Kaya hindi ka matatakot mag tent pitching doon sa ibaba, dahil hindi ka matatakot na baka mabagsakan ka ng buko or ng nyog. yun ang kagandahan. Mine-maintain nila yung mine-maintain nila yung mga puno nila. Ultimo yung yung sanga tinatanggal nila. Kasi nga naman, baka may mabagsakan, di ba? At least, di ba? Tsaka ang ganda ng CR nila, walang bidet, pero ang linis ng CR. Tsaka ang lakas ng tubig. Lakas nga nung buga ng shower kumpara ko doon sa mga ibang resort na napuntahan ko. Dito, lakas ng tubig nila. Ewan ko kung saan galing yung tubig nila. Pero yung nung ligo ko kahapon, unang buhos ng tubig, ang init. Siguro galing sa pero siguro water district dito, kaya mainit yung tubig kasi kung bundok malamig yun talaga. So yun, enjoy. Sabi ko nga kanina kay nanay, babalik ako ulit dito. So sana kasama naman yung family. Hindi siya yung typical na beach na kasi yung beach buhangin ang gusto natin, di ba? Dito mabato pero makakaligo ka pa rin kahit mabato. Kasi merong ibang beach na mabato, mahirap maligo kasi yung bato matatalim. Dito yung mga bato nila, kung nakita niyo yung beach nga, bato siya, pero yung bato mga bilog, mga kinis na yung mga bato. And so sige, puli tayo ng mga pupuntahan para makapamasyal ulit tayo. So dito ko na lang tapusin yung grabe ang lubak. Dito ko natatapusin yung yung live vlog ko.